Likas na masaganang Pilipinas sa magandang tanawin kung kaya't daan-daang turista ang nais na makadayo dito. Isa ang Intramuros na matatagpuan sa Manila ang may likas na nakamamanghang tourist spot. Kabilang ang magandang tanawin, preskong hangin, malinis na kapaligiran at nakamamanghang kapayapaan. Halina't samahan nyo kami sa aming paglalakbay. Tara na at isa-isahin ang mga magagandang pasyalan na matatagpuan sa aming destinasyon patungong Intramuros, Manila. Ang Plaza Quezon nagsilbing lokasyon ng aming pagtitipon sa paglalakbay patungong Intramuros. Mula Pasig, ginarating namin ang pangalawang destinasyon, ang Quiapo Church, o ang tinatawag na Minor Basilica of the Black Nazarene. Sa kahabaan ng aming nilakbay, mula Plaza Quezon, napawid din ang aming pagod ng aming marating ang destinasyon patungong Intramuros. Bago namin napadpad ang Intramuros, ay aming natanaw ang labas ng National Museum of Fine Arts. Halina't samahan nyo kaming libutin ang makasaysayang lungsod sa loob ng pader. Sa kabila ng aming paglalakad at aming mga nakitang lumang estruktura sa Intramuros, ay amin ding natanaw ang simbahan ng San Agustin Church. Kilala rin ito sa pangalang simbahan ng Immaculado Concepcion ng San Agustin. Noong nagkaroon ng digmaan, tanging ang simbahan nito lamang ang tirang nakatayo sa loob ng Intramuros. Sa aming muling paglilibot ay aming nadaanan ng Easter Bazaar, na kung saan dito ay may mga paninda ng mga pagkain, alahas, damit at mga keychain souvenir. Dito na rin namin napagpasyaan na kumain upang may lakas kami sa aming pagpapatuloy ng paglilibot sa Intramuros. Sa aming pagpapatuloy sa paglilibot ay amin ding nakita ang Manila Cathedral, na kilala bilang Kalakhang Cathedral Basilico ng Maynila. Ang Manila Cathedral ay isang Roman Catholic Basilica na nakataon sa mahal na Birheng Maria bilang ina ng Immaculate Conception. Sa aming muling paglilibot ay aming pinuntahan ang Port Santiago, ang lugar kung saan ikinulong ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal. Ang Port Santiago ay isang tanggulang maog na sinimulang itayo noong 1590 at natapos noong 1739. Sa dating lugar na kinalalagyan ng matandang Maynilad na matatagpuan sa bunganga ng Ilog Pasig. Bago makapasok dito ay kailangan mo munang bayaran ng entrance fee na nagkakahalaga ng 50 pesos kung ikaw ay estudyante o bata at 75 naman para sa mga turista. Bukod pa dito ay kailangan mo din ng valid ID. Sa aming paglilibot ay narating namin ang Baluarte de Santa Barbara na kung saan nakikita dito ang dungeon o bilangguan sa ilalim ng lupa. Dito isinagawa ng pulis militar ng mga Hapon ang matinding pagpapahirap o parusa sa mga napaghihinalaang miyembro ng gerilya. Pagkatapos ng aming paglilibot sa dungeon, ay tumungo muna kami sa Plaza Moriones upang magpahinga habang pinagmamasdan ang maaliwalas na tanawin dito. At sa aming pagpapatuloy, ay tumungo na kami sa Rizal Shrine, kung saan nakikita ang piitan kung saan ikinulong si Dr. Jose Rizal. Gayon din ang ilan sa kanyang mga gawa, tulad ng lumang kopya ng Loli Mitangere at ilang mga koleksyon ng kanyang mga kagamitan.